good morning na pala. So, time check tayo. Wait lang guys, mag-check. So, ayan, time check. 1:59. So, almost 2. Ano ba yun? Almost 2 a.m. na. 2 a.m. na talaga. It's 1 minute na lang guys. So, hi! Good evening. Ayan, welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Ayan, so, welcome back to my YouTube channel. So, this is Esther again. So, madaling araw na naman. So, andito tayo sa tindahan ngayon. So, time check tayo is 2 a.m. in the morning. So, ayan. For today's video, ayan. So, nag-repack tayo ng oil para bukas. So, dito, yung papalit sa akin dito bukas is yung kapatid ko na babae. Ayan. Kasi si Steve tomorrow is my classes. So, yung kapatid ko andito. So, nagre-repack tayo. This one is 5 pesos. So, paggabi, duty time, kung ano yung dapat i-repack na natin. So, yan. And then, kukuha din tayo ng tawag nito. Kuha tayo ng plastic for 1/4. Yes. So, tahimik yung gabi natin kasi umuulan dito sa Davao. So, mag-repack tayo. So, tayo ng 1/4. So, ito yung trabaho ni Esther pag wala masyadong customer. So, mag-repack tayo para bukas kung sino yung papalit sa atin sa tindahan. So, naka-ready na yung yung tawag nito, yung naka-repack na para pag may bumili, so diretso na siya bigay. Ayan. So, 1/4. Then, mag-check din tayo sa brown sugar, meron pa. Flour, meron pa. So, tomorrow, ang gagawin ko is gagawa ako ng Graham ball candy tomorrow. So, yun ang gagawin natin bukas kasi meron pa akong milk, condensed milk, meron pa akong crushed Graham, and then yung tawag nito yung candy nano, and then marshmallow meron pa. So, yun. Kompleto pa ako. So, gagawa ako bukas. Then, shumai is everyday talaga akong gagawa niyan. Yung mag-wrap. Meron nang nakatimpla, pero pagka 4 o'clock or 3:45 kasi darating yung anak ko, kailangan kong mag-wrap. Ayan. So, for today's video, guys, ayan. So, nag-update na tayo sa tindahan na still working pa rin. Pero, eto na, yung tindahan is lesson learned. Ayan, lesson learned talaga guys. Ang laking tawag nito. Ang laking naisip or na-realize ko sa pagnenegosyo kasi yung tindahan ko na small sari-sari store is hindi ko talaga to siya pinangarap or talagang dumating lang sa point na wala na akong work. Ayun. So, bumili ako ng basta nasa vlog ko yun na hindi nakaabot siya ng 5,000 yung starting ko na nagkaroon ako ng tindahan. Ayan, hindi ko lang namalayan na lumaki ng lumaki, but lesson learned talaga siya. Kung ano yung nasa tindahan, hindi talaga siya pwede gagawin kasi hindi natin alam in a few years, in a few months is magkaroon ng aberya sa buhay natin. Ayan, so ito yung na-learn ko na pera ng tindahan is pera ng tindahan. Porya lang kung kukuha ka ng pera sa tindahan, so kailangan papalitan siya. So for me, hindi ko yan siya ginawa
basta sa akin, hanggat may makukuha ako, ayan, pinalabas ko yung cash. Ayan. But, ang hirap kasi, yun na nga, hindi talaga basta-basta kung ano yung nakukuha ko sa tindahan. It's hundreds or thousands. Hindi na talaga siya basta-basta maibalik. Ayan. So, ito yung pagnenegosyo na kailangan tawag nito, kailangan ka rin be smart, kumbaga kailangan matalino din tayo sa pag-handle ng cash. Kasi ang hirap talaga pag talagang tayo na yung mga kailangan na hindi basta-basta natin makukuha kung ano yung kakailanganin natin. Lalo na pag yung negosyo na natin ang dahan-dahan na lumulubog. Ayan. So, lesson learned from sa aking mga mali. So, kung may negosyo, kailangan papalaguin, hindi basta lang kukuha ng cash. Pwede magkukuha ng cash pero dapat mapalitan. Pero for me, talagang hindi na papalitan kung magkano yung mga cash na naiwan ako dito sa loob ng aking tindahan. At saka yung tindahan ko kasi hindi kasi ako nagre-record kung magkano yung dati ginawa ko siya, pero yung start na nagalaw ko na yung cash dito sa tindahan, parang nawala na akong lahat. Ayan. So, continue siya, palabas ng pera. Ngayon, ang hirap talaga pala na pag kukuha ka ng kukuha tapos hindi mo na mababayaran lang, guys. And then, ngayon, continue tayo. Kasi may, bumili. Ayan. Tapos ngayon, ang pangit pala, pag ang tindahan is marami ng kulang. Kasi noon, bihira lang ako magsabi na wala na, naubusan na. But ngayon, talagang ang daming nawala. Ayan. So, dito ko naisip na pag ang tindahan is hindi kompleto, talagang mababawasan na tayo ng customer. Ayan. So, ito yung napansin ko sa aking tindahan. But, I try my best. I try always talaga yan siya. So, noon, hindi ako nag-open ng whole night. Ayan. But, start na nagka-problema na talagang nasa kagipitan na, kumbaga nasa kalagitnaan na ng talagang ang hirap-hirap na. So, naghanap ako ng paraan kasi ang dami na ding tindahan dito sa linya namin. So, nag-isip ako kasi magkano na lang yung kita ko in one day, kasi noon kaabot ako ng 9,000 or 6,000 plus, ganyan, 8,000. Basta ang pinakamatumal dati is 5,000. Ayan. But ngayon talagang sa kadami-dami, kasi nakahilera kami dito, ang dami ng tindahan, guys. Ang laki-laki ng nawala sa benta ko. From thousands, nagiging hundreds na lang in one day. Bihira na makaabot siya ng 1,000. Kasi ang dami ng tindahan, tsaka marami na din kulang sa aking tindahan. So, this is what I've observed and learn from my mistake na kung may negosyo, talagang dapat hindi talaga siya gagalawin kasi nasa on the process pa tayo. Ayan. Ang hirap talaga pala na tawag nito, kulang ng kaalaman. Dapat ka din, marami ka din alam, kailangan be observable o kailangan mag-research, or di ba lahat na sa YouTube na. Ayan. So, yun, kailangan talaga natin na may konting kaalaman din sa pag-handle ng negosyo. So, sa akin, first time ko na magkaroon ng negosyo ng ganito, at saka parang tawag nito, talagang okay yung flowing ng ating negosyo. Tapos, hindi ko pinaghandaan yung incoming years or incoming months.
what if na merong magkaroon, what if na ganito ganyan, tapos wala akong trabaho, yung husband ko lang may trabaho, ayan, and then ginagalaw ko yung one thing there is hindi ako nagpapaalam sa aking husband about sa mga pera na pinalabas. So, ito yung, this is my big mistake. Ayan. So, ito na yung pag-aamin. Basta ang dami kong ginawang mga mali dito sa loob ng aking tindahan. But ngayon, ako yung nagsasakripisyo kung paano ko yun ibalik, yung paano ko papatakbuhin ulit, padahan-dahan yung aking tindahan, guys. Kaya, ang laking impact sa life ko na from dati, nagtrabaho ako, tapos nagkaroon ako ng small sari-sari store na hindi ko namalayan na nag-improve siya. Nakatikim kami ng maayos na konting compare noon, ganyan. Kasi sa isip ko kasi is, basta sa akin lang kasi, wala parang, very open yung hands ko na magpalabas ng pera. Dapat sana hindi. Pero no choice ako sa sitwasyon. Wala akong magagawa. Kasi yun lang ang tindahan ko ang makatulong sa sitwasyon. At saka wala ko na akong work. Kaya feel ko lahat na kailangan kunin dito sa tindahan, but hindi ko iniisip na kung magkano na yung mga cash na nawala at paano ko siya ibabalik at paano ibalik yung sigla ng aking tindahan. Hindi ko talaga iniisip. Ang sa akin lang is kung ano yung problema, kuha lang, ibigay, mailabas yung pera. So, then hindi ako nag-isip na kailangan ko ano yung nakuha na cash, kailangan balikan, pero wala talaga. Hindi talaga siya mababayaran at hindi ko namalayan how many thousands ang nawala kasi sa kagawa ko rin. So, yun. Kaya parang nawala na ako sa mundo ng YT kasi ang hirap-hirap ng parang hindi ko na alam paano i-handle yung sarili ko. Na-stress talaga ako at saka yun. So, yun ang nangyayari sa aking konting negosyo. So, ito yung ma-share ko. Ito na yun yung buhay ko. Start na nagka-problema. Marami akong nagawang mali sa tindahan. Pero nasa isip ko, hindi pa huli ang lahat kasi andito pa yung tindahan. Pero, paano? Yun ang at saka nangungutang na ako. Ang hirap talaga siya. Kung paano i-handle yung tindahan na nagkaroon na ng utang. Tapos, basta ang hirap talaga guys na nagkaroon ako ng mali na nagpalabas ako ng pera na hindi ko siya naibalik dito. Pero for me, nagpalabas ako ng pera, hindi ko naman siya pinag-shopping, hindi ko naman, meron talaga siyang importante na pinaggamitan. But, parang, nagsisisi, kumbaga, parang it's my fault, parang lahat, wala kang maisisi kasi lahat is decision ko. So, yun lang. So, hanggang dito lang siguro guys, ang haba-haba ko ng pinagkwento dito. As in, blanco na yung tindahan ko guys. Hindi pareho dati na punong-puno. Ayan. So, ito na yung tindahan ko. Dito sa harap, dito siya is in brand. So, naka-down yung roll up for my safety. And then, dito lang yung open. So, thankful kasi nakatulong talaga yung meron akong piso wifi. Ayan. Yan, yung stromay natin. Kagabi na, dalawa na lang yung natira para maubos. But ngayon, tahimik yung tindahan guys. So, ayan. So, 2 o'clock na. So, ito na yung makalat yung tindahan ko guys kasi daytime wala ako dito, gabi lang ako dito. Ayan, so yan na ang itsura ng aking tindahan. Marami na siyang nawala. Maraming nawala na guys. So, ayan, thank you so much everyone and thank you sa ating mga new viewers, sa ating mga silent viewers dyan. Thank you so much.
And sa ating mga subscribers at saka sa ating mga kasari dyan, maraming salamat. And happy selling mga kasari and more benta everyday. And good luck sa ating mga negosyo guys. And God bless everyone. Bye-bye!